Blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Cavite page. God is good all the time. 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 God is good all the time and all the time. God is good. Ayan, good evening po sa inyong lahat mga kapatid at ngayong araw ay wini-welcome ko kayo sa ating OPM online prayer meeting here at Jesus Coffee Church. At yan, nasa day 4 na tayo ng ating prayer and fasting at malapit na tayong matapos. Last day na bukas at kasama natin si Brother Yuge dyan. Pero bago ang lahat mga kapatid, yan, salamat sa Panginoon. 7 p.m. hanggang 8 p.m. lamang ang gawain ng Panginoon. Ako nga pala ulit, si Brother JB. At batiin muna natin ang ating mga kapatid. Yan, mga early birds. Yan, thank you Lord kay Mami Beng. Salamat sa Panginoon, sa Montoya family, kay Daddy Steve Reynolds, yan, kay Brother Genesis, good evening, Sister Novi, Brother Ken Barrientos, yan, sa Rosit family, good evening po, Mami Adine, Daddy Long, Kuya RJ, Sister Missy, good evening, kay Pastor Roban, and kay Sis Ben at sa Rosit Kids, good evening po sa inyong lahat, yan, kay Sister Mira, nandiyan na din, and Brother Yuri, good evening sa inyo bro, at syempre, wag po nating kalimutan, na maging part ng digital evangelism. I-like po natin itong page natin, i-share natin ang live video para marami pa pong makaabot ng mabuting balita ng ating Panginoon. At yan, kung first time mo na-invite or na-itag ka lang dito sa gawain ng Panginoon, huwag mong kalimutan at huwag kang mahiya na i-type dyan ng new blessing. Yan, thank you Lord. Salamat sa Panginoon at dahil welcome na welcome ka rito kapatid, magstay ka lang at sigurado mabibless ka sa gawain ng Panginoon. At yan, thank you Lord. Bati ulit tayo. Hello Sister Yeye and Brother Reggie, kay Sister Patricia, kay Tita Marivic Bernal, good evening po sa inyong lahat. Yan, kay Brother Richmond, Brother Mike, good evening sa inyong lahat dyan. Sa Cuenca family, kay Sister May, Sister Sheikh, good evening sa inyo dyan. Yan, kay Sister Engracia Omori, yan. Kay, yan, Sister Girlie, good evening. Brother Raymond, Sister Abby, good evening sa inyo dyan. Kay Papa Herman, Mama Mea, Papa John John, na manining yan, good evening sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon. At ngayong gabi, patuloy nating ihanda ang ating mga puso. Yan, alisin natin lahat ng mga distraction na maaaring maging hadlang para sa pakikinig natin sa salita ng ating Panginoon. At yan, bago ang lahat mga kapatid, magpuri muna tayo sa Panginoon ngayong gabi at ang kakantahin po natin ay Diyos ang Saklolo. Original composition po ito ng ating simbahan at kasama natin dyan ang mag-asawa. Thank you Lord kay Pastor Roban and Sister Bell. Yan, nandyan din ang ating media team para ilagay ang ating mga lyrics para makasabay po tayong lahat. Yan, thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Awit tayo mga kapatid. Thank you Lord. Bundok ng pagsubok, ako'y napatingin. Kailangan sa klolo, saan manggagaling? Sabihin sa akin na ako'y manganib, kaya tininig niya ako sa aking dalangin. Ang Diyos ay buhay. Ang hanay mong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Di ka hahayaang mabuwag, kasama mo siya magpakailanman. Siyang tagapag-ingat
sanggalang, di natutulog, lagi kang babantayan, di magdaramdam sa init ng araw, kahit ng buwan, di masasaktan. Ako'y napatingin, kailangan sa lolo, saan man gagaling. Sabihin sa akin na ako ay manggamit, kaya ako'y dumating. Pinili niya ako sa aking dalangin. Ang Diyos ay purihin. Ang hangat kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Di ka hahayaang mabuhay, kasama mo siya magpakailanman. Siyang tagapag-ingat ang ating sanggalang, di natutulog, lagi kang babantayan, di magdaramdam sa init ng araw, kahit ng buwan, di masasaktan. Diyos ang saklolo, siya ang mag-iingat sa'yo. Di kang trabaho, sa piling niya'y maano. Diyos ang saklolo, siya ang magliligtas sa'yo. Di magbabago, Yes, Lord. sa piling niya'y di maano. Ang hangad mong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Di ka hahayaang mabuhay, kasama mo siya magpakailanman. Siyang tagapag-ingat ang ating sanggalang, di natutulog, lagi kang babantayan, di magdaramdam sa init ng araw, kahit ng buwan, di masasaktan. Pagsubok, ako'y napatingin, kailangan sa lolo, saan manggagaling. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Diyos ang ating saklolo. Yan,
sa lahat ng oras yan mga kapatid. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, ano man yung mga problema na meron ka, kapatid, nandyan ang Diyos para tulungan ka, para sakluluhan ka sa oras na yan. Kaya yan, napakagandang awitin yan. At kung nais mo na araw-araw na marinig, mapatugtog kapag ikaw nag-worship, yan, nagbabasa ng salita ng Panginoon, maaari mo siyang mapakinggan sa ating YouTube channel. Yan, Jesus Comfy Church. Punta ka lang dyan. At huwag mo na din kalimutan na pindutin yung subscribe button para lagi kang updated sa lahat ng mga bagong music videos na ilalabas ng ating simbahan. Kaya yan, thank you Lord. Kung na-bless ka, pwede mo bang i-comment dyan? Hallelujah. Thank you Jesus. Nakaka-bless talaga kapag tayo ay nag-worship, nag-umaawit sa Panginoon. Kaya yan, good evening po muli sa inyong lahat mga kapatid. Nasa day 4 na tayo ng ating prayer and fasting. Kaya patuloy lang tayong magtiis yan. Kumbaga patuloy lang tayo, manatili lang tayo sa presensya ng Diyos. Alam ko yung iba gutom na pero pupunuin tayo ng banal na spirito ng ating Panginoon. At sa kanyang mga salita, tayo ay lalakas. Kaya yan mga kapatid, good evening po kay Ninang Ami Casimiro, sa Casimiro family, Brother Marvin, Brother Moriel, good evening sa inyo dyan. Sister Veronica, good evening. Salamat sa Panginoon. Brother Michael, thank you Lord. Kay Sister Annie, good evening sa inyo. Brother Huge and Sister Ma. Sa Espiritu family, Brother Yuma, good evening sa inyong lahat dyan. Salamat sa Panginoon. At yan mga kapatid, coffee break muna tayo. Thank you Lord. Dagdag kaalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea. Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Yan. Thank you Lord. Coffee break muna tayo at may pa-trivia tayo ngayong gabi. At kung may mga pa-price sila nung last time, meron din tayong pa-price. Siomai ulit. Siomai with rice. Kaso isa lang yung mananalo At yan, salamat sa Panginoon. Thank you Lord. At mga kapatid, kung sino ang pinakamauna na sumagot, siya ang mananalo para pabilisan tayo ngayong gabi. Thank you Lord. At yan mga kapatid, sa ating binasa ngayong araw sa Marcos chapter 5, yan, sa ating day 4, sa ating prayer and fasting, ano ang ginawa ng babae para siya'y gumaling sa kanyang sakit? Letter A, yan, nagpahid ng langis. Yan. Letter B, nag-alay ng hayop sa altar ng Diyos. Letter C, humipo sa laylayan ng damit ni Jesus. At letter D, humawak sa paa ni Jesus. Kaya yan, pwede na tayong magsagot. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Letter A, letter B, or letter C, at letter D lamang yan. Mga kapatid, multiple choices tayo. Yan. Ang tamang sagot ay mababasa natin sa Marcos chapter 5 verse 27. Sabi dito, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo ang damit nito. Yan, napakalinaw. Hinipo ang damit nito. Hinipo niya ang laylayan ng damit ni Jesus. At ang tamang sagot ay letter C. Yan, thank you Lord. At yan mga kapatid, babasahin natin kung sino yung nanalo dyan. Screenshot mo lang mga kapatid. Lalabas yan sa ating screen mamaya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Yan ang ating coffee break. That's a good idea. Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Yan. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. At yan mga kapatid, salamat sa pagsagot at pagtugon nyo sa ating coffee trivia, yan, sa coffee break natin, no? At napakarami nating matututunan ngayong gabi sa buhay ng babaeng dinudugo sa loob ng 12 taon. Kaya stay ka lang
mga kapatid. At mamaya sasagutin natin ang lahat ng mga tanong sa ating mga manuals. Pero bago ang lahat mga kapatid, yan, binabati ko ang ating mga kapatid sa Canada, kala Pastor Ray and Sister Charity Mapalo. Good evening, Brother Twinny. Good evening sa inyo dyan. Yan, sa ating mga kapatid sa Japan, Sister Tess Gomez, Sister Ethel, at sa ating mga kapatid din, kala Brother Ronel and Sister Kay Napoles, at sa ating mga international churches. Yan, good evening po. At sa ating mga kapatid din dito sa local, sa Pilipinas, sa Nasugbu, Batangas, kala Brother Pure, Sister Resi Park, good evening po sa inyong lahat dyan. At sa ating mga pastor, good evening po, Pastor Jan and Pastor Arnold. Yan, thank you Lord. Kala Reverend Joe at Bishop Ricky, good evening po. Kay Pastor Jojo, good evening po. Salamat sa Panginoon. Sa Mendoza family, good evening po sa inyong lahat dyan. At binabati ko rin ang ating kapatid, si Brother Pau, Sararo family, from Canada din sila. Salamat sa Panginoon. Brother Gerald, from Japan. Yan, thank you Lord. Ang layo na ng nararating ng salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, we encourage everyone na patuloy tayong mag-tag. Yan, i-share natin itong live video na ito at maraming maaabot ang salita ng ating Panginoon. Thank you Lord. Thank you, Jesus. At yan mga kapatid, ihanda na po natin ang ating mga manuals at higit sa lahat yung notebook, ballpen at yung Bible natin. At buksan na po natin sa Marcos chapter 5 verse 25 to 29. At yan, habang hinahanap nyo mga kapatid, nagpapasalamat po ang ating Panginoon at ang ating church, yan, sa ating mga faithful kingdom partners and kingdom builders sa patuloy na nag-uumapaw na pagbibigay sa gawain ng Panginoon. At yan, patuloy na pagpalain po kayo ng Diyos. Patuloy po silang nagsusupport sa ating mga ministry kahit na may mga pangangailangan sila, talagang alam nila ang Diyos ang magpupuno sa kanila ngayong taon sa lahat ng area ng kanilang buhay. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay na-encourage, na-bless ka ng ating Panginoon, kapatid, maging kingdom partners din tayo at mararanasan natin ang kapangyarihan at ang kamay ng Panginoon sa ating buhay. Marami na pong paraan para makapagbigay sa kanyang gawain through GCash, through bank, yan, nandyan lahat yan sa ating screen. Ilalagay ng ating media team yan. At yan, thank you Lord sa inyong pag-support. Nandyan ka na ba sa Marcos chapter 5 verse 25 to 29? Kung nandyan ka na, pakitime naman dyan. Amen. Thank you Lord. Hallelujah. At yan, basahin na po natin. Hallelujah. Sabi dito, sa verse 25, kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Verse 27, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito. Verse 28, sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Manalangin tayo. Thank you Lord, thank you Jesus. Panginoon, Ama naming Diyos, dakila at makapangyarihan, salamat po sa pagbasa ng iyong salita ngayong gabi. Salamat Panginoon dahil ikaw ang magpupuno sa amin ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Buksan mo nga po ang aming mga puso, punuin mo nga po kami ng iyong banal na Espiritu Santo. Mangusap ka, mangaral ka, Panginoon, at makikinig kami sa iyo. Lord, we pray din po, alisin mo lahat ng mga distraction sa aming isipan, sa aming puso, sa aming kapaligiran. Lukuban mo kami, O Diyos, ng iyong banal na dugo at patuloy na ikaw ang magbigay sa amin ng malinaw na pandinig at bukas na puso. Lord, lahat ng mga salita mo ay itanim mo sa aming puso, tumubo, lumago, at makita ang mga pagbabago sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Yan. Salamat sa Panginoon. At yan mga kapatid, kakatapos lang po natin na magbasa ng salita ng Panginoon. Kung kakapasok mo pa lang,
welcome na welcome ka sa ating OPM, online prayer meeting. Nasa day 4 na po tayo ng ating prayer and fasting. Ako nga pala ulit, si Brother JB. 7 hanggang 8 p.m. lamang tayo dito sa ating page sa Jesus Comfy Church. At yan, mapagpalang gabi po ulit sa inyong lahat. At yan, background muna tayo sa chapter 5 na binasa natin. Ano nga ba ang background nito? Bakit nakita ni Jesus o nadaanan niya ang babaeng 12 taon ng dinudugo? Ito yung time na may pupuntahan po si Jesus na isang bahay na may namatayan na bata. At ito ay pangalan ay si Jairus. Yan, pupunta siya doon para buhayin ang bata. At habang naglalakad siya, talagang nagsisiksikan ng maraming tao. Yan, pupunta siya doon para mapagaling yung bata. At sa hindi inaasahan, may nadaanan siyang isang babaeng dinudugo. At hindi ito napansin ni Jesus. Kasi sa sobrang daming sumusunod sa kanya at ang daming gusto ding gumaling. At ang question number 1 natin dito, ano ang kanyang sitwasyon bago niya nakilala ang Panginoong Jesus? Yan. Mababasa po natin yan sa Marcos chapter 5 verse 25. May isang babae na may 12 taong dinudugo. Kumbaga, itong babae na ito, nung wala pa si Jesus at hindi niya pa nakikilala o nakikita ang ating Panginoon, may matindi siyang pisikal na karamdaman. Yan, sa 12 taon na pagdudugo sa kanya, napakahirap nun. Kasi hindi normal yon sa isang babae. Kumbaga, kung iisipin natin, mga 1 taon pa lang siguro, parang walang lunas yung sakit niya. Kung iisipin natin, napakapayat na po nitong babae na ito. Kumbaga, butot balat na lamang siya sa 12 taon na pagdurugo niya. Wala pa naman panahon na yun na nagsasalin ng dugo. Wala pang ganun eh. At eto pa mga kapatid, etong babae na ito, nung hindi niya pa nakikilala si Jesus, siya po ay isang mayaman. Lahat ng bagay ay meron siya. Kilala siya sa kanyang lugar. At sabi nga doon, dahil sa sakit niya, lahat ng doktor at mga medikal na paggamot ay ginawa niya na. Kaso, hindi ito nakatulong sa kanya. Sabi nga doon lalong lumala ang kanyang sakit. Lahat ng kayamanan niya, naubos na. At marahil sa buhay natin, may mga sakit din tayo na kung sino-sino na po ang ating nilalapitan. Pero sa halip na tayo ay gumaling, mas lalo pang lumala yung sakit. Na naranasan mo na din ba yon? Katulad nung ginawa ng babae na lumapit ka sa isang albularyo, lumapit ka sa kung sinong manggagamot para lang malunasan yung sakit mo. Pero sa pagpapatuloy na ganun yung ginagawa ng babae, lalo siyang nangihina. At kung iisipin natin dito mga kapatid, siguro nawawala na siya ng pag-asa kasi naubos ang lahat ng ari-arian at yung kayamanan na meron siya. At sa pagpilit niya, sa kagalingan na gusto niya, walang nangyari. At kung iisipin din natin mga kapatid, itong babae na ito ay pagod na sa buhay. Drain na. Ikaw kapatid, drain ka na ba? Yan, thank you Lord. Kasi alam nyo, itong babae na ito talagang punong-puno na ng takot sa kanyang buhay. Hindi niya, siguro itong babae na ito iniisip niya na kung hanggang kailan na lang yung buhay niya. Kasi wala na Alam nyo po, sa panahon po nila, kapag may dugo ang isang babae, ina-isolate po siya. Hinihiwalay siya sa mga tao kasi kung sino po ang mahawakan niya ay ituturing na ding madumi. Kaya kahit yung family niya, kamag-anak niya, kung may asawa siya, hindi siya pwedeng makalapit. 'Di ba? Napakahirap po ng kanyang sitwasyon bilang isang babae. At ano nga ba ang paghihirap na kanyang kinakaharap sa kanyang kalagayan? Alam niyo mga kapatid, makikita natin dito sa buhay ng babae. Isa dito ay ang hinarap niya ay yung emotional and mental na paghihirap. Marahil nakaranas rin siya ng down na sa sarili niya. Wala na akong ibang malapitan, pagkabagot, at panghihina ng loob na sa matagal na sakit na meron siya. Ibig sabihin,
Dahil nababagot na siya, even yung social life niya, wala na. Kung noon nakakagala siya, saan niya gusto magpunta, kung ano yung gusto niyang gawin, magagawa niya. Pero ngayon, limitado na. Wala na talaga siyang magagawa. Kumbaga, sabi kasi doon, sa Leviticus chapter 15, kapag may dugo ang isang babae, sa batas nila, talagang impurity. Itinuturing na marumi o iniiwasan ng mga tao dahil kung sino nga yung makahawak sa kanya, talagang lalayuan siya. Kasi ituturing din na marumi yung tao na yun. At napakahirap po para sa isang babae ang makaranas ng mga ganun. Yung mental niya, iniisip niya lagi na paano pa ako mabubuhay? Paano na ako magtatrabaho? Paano ko masusustain? Baka nga nahihirapan na rin tong kumain 'Di ba? Sa sobrang hirap niya. At kung i-imaginein natin mga kapatid, nakakapaglakad pa ba siya ng ayos? Baka gumagapang na lang siya. 'Di ba? Paano pa kung nakikipagsiksikan siya sa maraming tao? At alam niyo mga kapatid, nakakatuwa dito, sa paanong paraan ba nalaman ng babaeng dinudugo ang patungkol sa ating Panginoon? At ano nga ba yung aral na ating matututunan sa tanong na number 3? Sabi dito, nag-umpisa to lahat sa pakikinig niya. Narinig niya ang tungkol kay Jesus. Nag-umpisa lahat sa pakikinig sa mga ibang tao. Uso na po dito yung marites noon. Yan, may nagpapagaling doon sa lugar na yon. May napalakad siyang pilay, may nakakitang bulag doon dahil kay Jesus yun. Nakaranas ng kapangyarihan ni Jesus, binabalita kung sino yung na may ketongin, pinagaling din siya ni Jesus. Kahit na hindi siya personal nakakita kay Jesus, naniwala siya. Kumbaga, naniwala siya na kaya din siyang pagalingin. Kasi hindi naman susunod yung mga tao kung hindi naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. At ito ang patunay, mga kapatid, na ang mabuting balita o yung kabutihan ni Jesus sa mga tao ay kumakalat. Amen? Naranasan mo ba yung kabutihan ng Diyos sa iyong buhay? Ikaw ba ay pinagaling din ng Panginoon o binago sa iyong mga sitwasyon? Kung ikaw ay, kumbaga, dati 3 beses ka lang kumakain, ngayon sobra-sobra ka na kumain. Kung dati nakamotor ka lang, ngayon nakasasakyan ka na. Kung dati nangungupahan ka, ngayon may sarili ka ng bahay, di ba? Kaya, alam nyo mga kapatid, mahalaga yung mga testimony natin sa ating Panginoon. Kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay natin, wag na sa atin lang. Dalangin ko na kapag may ginawang mabuti ang Diyos, i-share natin sa iba. Kasi hindi mo alam kung sino ang nakakaranas ng mga problema o pagsubok doon sa mga makakarinig. Kasi dito sa babae, after niya na mapakinggan, naniwala siya doon sa narinig niya. Amen? Kung tayo, everyday tayo na nakakapakinig o nakakapagbasa ng mabuting balita ng ating Panginoon, kapatid, paniwalaan natin yun. Ang Diyos dito, napakinggan niya na nagpapagaling, pinaniwalaan niya na magpapagalingin din ako ng Diyos, sabi dito, di ba? Kahit anong sakit ay kaya niya. Amen? Kahit anong kakulangan sa buhay mo, kaya niyang punuin, kapatid. Kaya sa buhay natin, ano ba yung sakit na meron tayo? Kapatid, lahat ay kayang pagalingin ni Jesus. Yung matagal mo nang iniinda na sakit ng likod, sakit sa puso, yan, sakit sa balat, kayang pagalingin yan. Anong dapat lang natin gawin? Paniwalaan natin ito. At itong babae na ito, dahil sa narinig niya, yung mabuting balita o yung pagpapagaling ni Jesus sa mga tao, di ba, nakakarinig siya. Alam nyo, nakakatuwa ang dapat nating tularan sa buhay ng babae. Nagdesisyon siyang lumapit. Nagdesisyon siya, sabi mo, nagdesisyon. Kapag tayo po ay nakakarinig, yan, ng mga invites, invite ka namin sa church, kapatid, magdesisyon ka na umattend, magdesisyon ka na lumapit sa Panginoon. Itong babae po ay buong puso siyang nagdesisyon na lumapit ka sa Diyos. Kasi kahit na alam niya na maraming tao, at kung nandoon yung maraming tao, marami ring mga tao ang pwedeng mag-judge sa kanya. Marumi yung babae na yan, dinudugo, bakit nandito yan? Layuan, itakwil natin yan. Kasi kapag nahawakan tayo niyan, magiging marumi rin tayo. Pero hindi siya nagpahadlag doon. At ganun din sa buhay natin, mga kapatid.
Kapag may mga humahad lang sa atin para mag-church, kapatid, lagi lang i-focus mo yung paningin mo sa Panginoon. Kasi it's a personal relationship. Yan, thank you Lord. At sabi dito sa number 4 na tanong, anong mga magagandang katangian ang dapat nating tularan sa babaeng dinudugo? Una, dito ay yung katangian niya na lumapit kay Jesus. Yung katapangan niya na lumapit kay Jesus, hindi siya nagpa-apekto sa physical niyang kalagayan. Kahit na maraming tao nakipagsiksikan siya, kahit na alam niyang ikamamatay niya yun, kasi mas malalakas yung mga tao na nandoon, di ba? Mas nangibabaw sa kanya ang pananampalataya niya kay Jesus. Kahit alam niyang marumi siya, hindi ito naging hadlang, kapatid. Hindi niya na nga iniisip yung sasabihin ng ibang tao eh. Huwag nating isipin ang sasabihin ng iba kapag tayo lalapit sa Panginoon. At pangalawa, ang pinakamagandang tularan natin sa babae na ito, yung paninindigan. Sabi mo sa katabi mo, paninindigan, initiative. Pumasok dito yung naniwala, nakapakinggan niya, tapos naniwala siya, pumasok dito yung faith with action. Nanampalataya siya, inaksyonan niya. Lalapit ako kay Jesus. Siya mismo yung kumilos. Sabi mo sa katabi mo, kilos, kapatid. Yan, hindi lang tayo naghihintay dito, kapatid, ng kagalingan, ha. Nais niya na magkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Even ako, even ikaw, alam ko, nais mo na magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Pero kung nandyan ka lang at hindi ka lalapit sa Panginoon o makikinig sa kanyang mga salita, walang mangyayari. Kaya kumilos tayo. Kumilos siya kahit na nahihirapan siya sa sitwasyon niya. Napakahirap para sa kanya na 12 taon nang dinudugo, pero mas pinili niyang makipagsiksikan. Kahit na, ini-imagine ko nga, sabi ko nga, Lord, ang daming tao, bakit sa laylayan siya napahawak at nagdesisyon na humawak? Kasi bakit? Malamang itong babae na to, gumagapang na lang siya. Wala siyang lakas para makipagbalyahan. Sabi nga niya, mahawakan ko lamang kanyang damit ay gagaling na ako. Yung initiative niya, yung paninindigan niya, nandoon, yung heart niya, kahit anong mangyari, last chance ko na to. Kasi kung lalagpas sa kanya si Jesus at hindi niya mahahawakan, walang mangyayari. Walang kagalingan na mararanasan. Hindi naging hadlang sa kanya ang karamdaman niya. Amen? Sa buhay natin, gusto natin ng pagbabago. Kailangan, kapatid, unang-una nating gawin, pagsisihan ng ating kasalanan at isuko natin ang buhay natin sa Diyos. Amen ba yan, kapatid? Hallelujah. At panglimang tanong, anong mga bagay o sitwasyon sa iyong buhay ang matagal mo nang ipinapanalangin? Yan, thank you Lord. Sa istorya na binasa natin, ano ang dapat mong gawin? Una, kailangan nating ipanalangin yung kaligtasan at relasyon natin sa Diyos. Mas makilala pa natin si Jesus kasi ang totoo, hindi natin hawak ang ating buhay. Katulad nung babae, 12 years na siyang dinudugo, pero alam nyo, makikita natin dito na hindi niya alam kung bukas buhay pa siya. Sa susunod na linggo, buhay pa siya. Sa isang buwan, sa isang taon, mabubuhay pa siya. Pero alam nyo, ang ginawa niya, ito na yung last chance ko. Ibibigay ko na yung buong lakas ko upang maligtas ako, magkaroon ako ng relasyon sa Panginoon, at mapagaling ako sa aking kakulangan. Ano ba yung kulang sa kanya? Yung kagalingan. Physical at spiritual. Physical na kalusugan, kailangan po nating ipanalangin lagi yan. Kasi maraming mga tao ang may sakit din, di ba? May nararamdaman sa katawan, kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi may karamdaman tayo na mabuti. Talagang si Lord ang nagbibigay ng kagalingan sa ating buong katawan. At higit pa dyan, pangatlo, kalayaan mula sa karumihan o sa kasalanan. Ipag-pray natin lagi na makalaya na tayo. Ano ba yung nagpaparumi sa atin? O sa babae, ano yung nagpaparumi sa kanya? Yung dugo. Nagpaparumi sa kanya. Matagal na panahon na siyang kinulong nun, kaya nagdesisyon siya na lumapit sa Panginoon kahit na mahawakan niya lamang ang laylayan ng damit ni Jesus. Gusto niya na kasing makalaya doon eh.
dahil sobra na siyang naghihirap dun. Wala na siyang iba na pwedeng lapitan pa kundi ang ating Panginoon. At dito mababasa natin sa Marcos chapter 5 verse 28, sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang kanyang damit, gagaling ako. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Alam niyo mga kapatid, nung naranasan niya ang kagalingan, yung fullness healing sa kanyang katawan ng babae, nang mahawakan niya yung damit ni Jesus, sa verse 30, sabi dito, naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Alam niyo mga kapatid, dito ang daming mga tao, kung iisipin natin, alam naman talaga ni Jesus kung sino yung humawak Tama. Kasi bakit? Diyos siya Pero bakit siya nagtanong? Ito kasi yung time na gusto ng Diyos na ipakita kung sino yung humawak or umamin. At ito yung naging tugon ng babae. Ano ang naging tugon ng babae sa mga sinabi ng Panginoong Yesus? Dahil siya ay marumi, siya ay nagkaroon po ng takot sa kanyang narinig mula kay Jesus. Natakot siya Nagtanong si Jesus at dahil alam niya sa sarili niya na siya ang humawak at nagkaroon siya ng kagalingan, imbes na umalis siya at lumayo kay Jesus, alam niyo ang ginawa niya mga kapatid, na dapat nating tularan yung pagiging tapat niya sa Panginoon. Hindi siya basta-basta na lang umalis dahil magaling na siya, ayoko na, okay na ako. Kung selfish siya. Kaso hindi Nakaranas siya ng kagalingan, pati yung puso gumaling sa kanya. Bakit? Kasi naging tapat siya. Pinagtapat niya kay Jesus yung kanyang naranasan at naramdaman. At sabi sa verse 33, palibasay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nanginginig siya at nagpatira pa. Alam niyo mga kapatid, pinapakita dito yung pagiging humble. Kapag tayo ay nakaranas ng pagbabago sa ating buhay, spiritual man o physical, kailangan ibalik natin lagi ang pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon. At sabi dito, at ipinagtapat ang buong katotohanan. Hindi siya nagsinungaling, hindi po ako yun. Baka siya po yung humawak sa inyo. Pinagtapat niya ang buong katotohanan. At alam mo kapatid, dahil ipinagtapat niya na siya ay humawak at hindi siya lumayo sa Panginoon, bukod sa kagalingan sa kanyang karamdaman, alam mo kung ano ang natanggap ng babae na pagpapala? Unang-una, yung ni-restore yung personal relationship niya sa Panginoon. Ni-restore. Kasi bakit? Sabi sa verse 33 sa Marcos 5:34, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Kapatid, tignan natin yun, yung salita na yun. Bakit sinabi ng Panginoon na anak? Kasi pinagsisihan niya yung kanyang nagawang kasalanan sa paghawak at inamin niya na siya ay marumi at nagkaroon siya ng relationship sa Panginoon. Sabi dito ng Panginoon, umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Grabe no? Ikaw ay magaling na. Sabi dito sa kabila ng kanyang karumihan, yung paghihirap, panghahamak ng ibang tao sa kanya, tinawag siyang anak ng Panginoon. Ganon din sa buhay natin mga kapatid. Kahit na gaano man karami ang ating kasalanan o karumihan sa ating buhay, meron tayong Diyos na nagpapatawad. Ang Diyos, lagi tayong handang patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. Nais niya tayong mapuno ng kanyang pag-ibig kung magkakaroon lang tayo ng mapagpakumbabang puso. Kailangan natin ma-restore yung relationship natin sa Panginoon. Kasi bakit? Kung wala ang Diyos sa buhay natin, may kulang. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, hindi kumpleto. Kapatid, ang nais ng Diyos, makilala natin siya ng buong puso at patuloy na lumago sa ating pananampalataya, katulad ng babae. At sabi dito sa number 8 question, anong mga susi ang iyong natuklasan para maranasan ng pagpuno ng Diyos?
sa iyo ngayong taon. Alam nyo mga kapatid, 3 bagay ang nais kong ibahagi sa inyo. Katulad ng ginawa ng babae. Una, faith begins by hearing. Yan. Faith begins by hearing. Nag-uumpisa ang ating pananampalataya sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Katulad ng babae, 'di ba? Hirap na siya sa buhay niya pero may pandinig pa siya. Dahil sa pakikinig niya ng mga kabutihan, kapangyarihan ng Diyos, mga milagro, nag-umpisa yung faith niya eh. Maniniwala din ako. Nagpapagaling si Jesus. Nagkaroon siya ng pag-asa. Sa pakikinig niya ng mga testimony ng ibang tao, kung paanong kumilos ang Diyos sa buhay nila, dito lalo tayong lalago. Every Sunday po, nakakapakinig tayo ng Word of God, ini-encourage tayo na magbigay. Di ba nag-uumpisa lahat yun sa pakikinig? At habang tayo ay nakikinig, magkakaroon tayo ng pag-asa sa buhay. Pwede mo bang i-comment dyan? Thank you, Lord. Di ba? Hindi aksidente na naririnig mo ang salita ng Panginoon. Marahil ikaw nawawalan ka na ng pag-asa, kapatid. Nag-uumpisa sa pakikinig ang pananampalataya. Amen? Ito na lang ang meron ng babae. At marahil sa buhay mo, ito na lang din ang meron ka. Yung pakikinig at yung faith. Kaya panghawakan natin to. At pangalawa, mabilis lang to kapatid. Kapag naniwala ka na, may faith ka na, napakinggan mo yung word ni Lord, believe before you see results. Yan. Maniwala ka. Maniwala ka doon sa napakinggan mo at makikita mo yung resulta sa buhay mo. Maniwala ka sa mga ginawa ni Jesus, kung gaano siya nagbabago ng buhay ng tao, kung paano siya nagpapagaling. Yan kapatid, paniniwala. Yan yung ginawa ng babae, naniwala na siya na kapag dumaan dito si Jesus sa harapan ko, kahit na maraming tao, hahawakan ko siya. Kahit sa laylayan ng kanyang damit, alam ko gagaling ako. Pero wala pa siyang ginagawa. Hindi pa nadaan si Jesus, pero nandun na yung faith niya, nandun na yung paniniwala niya na alam niyang dadaan si Jesus. At ganun din sa buhay natin. May mga inaasahan ka bang magagandang resulta sa buhay mo ngayong taon? Kung ikaw naghihintay ka ng miracle baby, yan na matagal mo nang hinihintay, kapatid, paniwalaan mo. Kasi ngayong taon pupunuin ka ng Diyos. Amen? Kung napakatagal mo nang naghihintay ng anak, Lord, parang natutuyo na ako, hindi ko na alam, ang dami nang nagkaroon ng anak, pero bakit ako wala? Kapatid, paniwalaan mo, kung sila binigyan ng Diyos, ikaw kaya ka din niyang bigyan. Kung ikaw matagal ka nang nakakaranas ng sakit sa buhay mo, kapatid, kaya kang pagalingin ng Diyos, paniwalaan mo yan. Kung ikaw matagal ka nang walang trabaho, ngayong taon bibigyan ka ng trabaho. Kung matagal ka nang naghihintay ng promotion sa trabaho mo, kapatid, ito na yung taon na ibibigay sa iyo ng Diyos. Ganun yung paniniwala kahit na wala pa yung resulta. Naniniwala ka na kayang gawin ng Diyos ang lahat. Amen ba yan, kapatid? At pangatlo, act on your faith. Yan. Act on your faith. Umaksyon tayo ng buong lakas. Katulad nung sa babae. Pansinin nyo. Sabi ko nga, Lord, makikipagsiksikan pa ba ito? Pwede naman siyang gumaling. Lord Jesus, pwede naman siya sumigaw na lang ng ganun eh. Pero buong lakas siyang umaksyon sa kanyang pananampalataya. Sabi niya kasi doon, kahit mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. Umaksyon siya ng buong lakas kahit na mahirap para sa babae ang sitwasyon niya. Kahit na maraming tao, sino dito, nakasakay ka na ng MRT or LRT or bus na talagang tayuan, siksikan. Di ba po napakahirap? Parang nakikipagbalyahan ka, even yung babae. Talagang walang palalampasin yung mga kasama niya doon, yung mga nasunod kay Jesus. Talagang buong lakas din silang nakikipagbalyahan. Ano ba yung babae na dinudugo pa ng 12 years? Kaya kapatid, pinapakita dito, wag lang tayong puro pananampalataya. Kailangan aksyonan natin. Kapag tayo ay nakapakinig ng salita ng Panginoon, pinaniwalaan natin to, kailangan umaksyon tayo. Hindi pwedeng, Lord, bigyan mo po ako ng trabaho, kaso hindi ka naman nag-a-apply.
Lord, pagalingin mo naman ako. Kaso hindi mo sinusunod yung binigay na gamot ng doktor sa'yo. Patuloy ka pa rin kumakain ng mga matataba, mamantika. Walang mangyayari. Kailangan aksyonan natin yung pananampalataya natin. 'Di ba? Parang sa pag-worship kay Lord. Lord, mag-worship na ako, kaso hindi mo binubuksan yung yung kanta o hindi ka nakakapakinig. Wala kang mauumpisahan. Kailangan act on your faith. Amen ba yan, kapatid? Sa buhay natin, ganun din eh. Kahit na mabigat pa yung pagsubok na meron tayo, manatili tayo sa presensya ng Diyos. Kasi kung hindi tayo mananatili sa presensya ng Diyos, saan pa tayo pupunta? Patuloy pa rin tayong umaten kahit na may mga problema tayo, may mga sinasabi yung ibang tao, umaten pa rin tayo sa church. Magpuri pa rin tayo sa Panginoon. Isigaw natin ang lahat sa Panginoon. Aksyonan natin yung faith natin. Huwag tayong tumigil din sa pananalangin. Huwag tayong mapagod. Lord, ayoko na. Tagal na nito. Kapatid, hindi mo alam. Sa pagtigil mo sa panalangin, baka biglang sumagot na ang Diyos. Sayang. Kaya ipatuloy mo lang ding ipanalangin yan. Kaya napakaganda po ng ating manuals. May sulat yan, di ba? Sinusulat yung mga prayer request mo. Kaya pag may mga nagtatanong sa'yo, kapatid, pengi naman akong prayer request mo, ipagpipray natin. Kasi ang Diyos sasagot. Ang Diyos ang magpupuno sa lahat ng ating kakulangan sa buhay. Amen ba yan, kapatid? At alam mo, kapatid, dito sa binasa natin sa ngayong araw, talagang marami tayong matututunan. At isa na dito na makikita natin kung gaano karumi yung babae. At makikita natin dito na kahit na ganun yung sitwasyon niya, hindi siya nahiya na lumapit sa Panginoon. Alam niya na, Lord, marumi ako. Lord, marami akong pagkukulang. Mas inuna ko yung sarili ko. Hanggang sa dumating yung point na, Lord, walang-wala na ako eh. Tuyot na, katulad ng babae. Wala na siyang ari-arian, pera, lahat wala na siya. Alam mo kung ano ang meron siya? Yung Panginoong Jesus. Yun na lang yung chance niya. Huling chance at dalangin ko na wag last option si Jesus. Lagi nating unahin ang Diyos sa ating buhay. Kasi bakit? Ang Diyos ang magpupuno sa atin sa lahat ng area ng ating buhay. Alam niyo mga kapatid, walang ibang makakapagbayad ng ating kasalanan kundi ang Panginoong Jesus lang. Huwag nating hintayin na mawalan pa tayo ng buhay dito bago isuko yung buhay natin sa Kanya. Hanggat nabubuhay tayo dito, may pag-asa pa. May pag-asa pa na tayo ay gumaling, mapatawad sa ating mga kasalanan. May pag-asa pa na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ito yung pagkakataon ngayon. Kaya we encourage everyone, taas natin yung kamay natin, inaamin natin na tayo ay marumi, makasalanan, at pikit natin yung ating mga mata. At patuloy niyo po kung sabayan sa panalangin, sabihin mo lang, Panginoong Jesus, isa akong makasalanan. Marami akong pagkukulang, kasalanan na nagagawa sa iyong harapan. Sabihin mo, Panginoon, ngayon, pinagsisisihan ko na ang lahat. Ngayon, binubuksan ko ang aking puso. Ang aking buhay, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, punuin mo po ako ng iyong presensya. Kapuspusan ng banal na Espiritu Santo. Panginoon, tulungan mo po ako na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Salamat po sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan sa langit kasama ka. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. At yan mga kapatid, hallelujah. Sumabay ka ba sa panalangin, kapatid? Congratulations. Kasi dito katulad sa babae, nung inamin niya yung kanyang kasalanan, yung kanyang ginawa sa paghawak sa damit ni Jesus, sinabi ni Jesus, Anak,
Yan, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Kung isinuko mo yung buhay mo sa Panginoon, tinawag ka niyang anak. Kaya patuloy tayo na manalangin mga kapatid. In 5 minutes, tapos na po tayo. At alam natin na si Lord ang magpupuno sa lahat ng ating kakulangan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa mga pag-aaral, sa mga salita na aming tinanggap, Panginoon, ngayong gabi. Salamat sa pang-4 na araw, Lord, ng prayer and fasting. Kami po ay patuloy na pinalalakas mo, binibigyan mo ng self-control, Panginoon, patience, Panginoon. Patuloy naming nararanasan ang pag-ibig mo sa aming buhay. Panginoon, salamat din po sa kagalingan sa bawat isa. Panginoon, nakakaranas sila ng sakit mula ulo hanggang talampakan, pinagaling mo na sila sa iyong mga latay. Lord, walang mahirap sa iyo. Lahat ay kaya mo, Panginoon. Lord, baguhin mo nga po ang puso ng bawat isa, Panginoon. Patuloy na bigyan mo ng puso na laging handang sumunod. Puso na laging handang makinig sa iyo, Panginoon. Puso na laging handang magtiwala sa iyong mga plano, Panginoon. Lord, salamat dahil ikaw ang Diyos na magbabago. Diyos na gagawa ng mga milagro ngayong taon, Lord. Ang pangako mo, pupunuin mo kami sa lahat ng area ng aming buhay, Panginoon. Lord, katulad ng sa babae, napakatagal na panahon niyang ininda ang paghihirap, pagtitiis, takot. Lord, napakatagal. Pero Lord, sa isang iglap, dahil sa kanyang pananampalataya at dahil sa kapangyarihan mo, pinuno mo siya, Panginoon, hindi lang ng kagalingan, kundi ni-restore mo rin, Panginoon, ang relationship niya sa iyo, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, dahil hindi aksidente na dumaan ka doon, Panginoon. Dahil may purpose ka, Panginoon. May miracles kang ginawa, Panginoon. At Lord, maraming salamat dahil sa mga nakikinig ngayong gabi, mararanasan nila ang kapangyarihan mo, ang mga milagro sa kanilang buhay. Lord, sa mga kapatid ko na nahihirapan na magkaroon ng anak, inaayos mo ang kanilang mga sinapupunan. Lord, bubuksan mo ito. Lord God, walang mahirap sa iyo, Panginoon. At Lord, dalangin din namin sa mga kapatid namin na may mga sakit sa balat, may mga cancer, disease, in the name of Jesus, Lord. Ikaw ang magbibigay ng kagalingan sa kanila. At sa mga kapatid ko rin, Panginoon, na walang trabaho, Lord, give us favor sa lahat ng kanilang mga a-applyan, Panginoon. Ikaw nga po ang kumilos, magbigay ng mga employer na mababait, maayos, walang Sunday, Lord. Off nila yan, kahit operations pa yan, Lord, in Jesus' name. At sa mga kapatid kong nagne-negosyo, pagpalain mo ang gawa ng kanilang mga kamay, divine connection, Lord, ikaw ang magbigay ng mga big-time clients, Panginoon, in the name of Jesus. Lord God, naririnig mo ang lahat ng to, Panginoon, at maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang Diyos na aming sinasamba, pinananampalatayaan ay tapat at nabubuhay magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Yan, mga kapatid, tapos na tayo sa ating day 4 in prayer and fasting. Kanina, sumabay ka ba sa panalangin? Tinanggap mo ba si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas sa buhay mo? Kaya yan, mga kapatid, tinawag ka ng anak ng Panginoon. Kaya sabay-sabay tayong ideklara ang I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name, amen. Sigaw mo, powers in you, Messiah, that is Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of all Lords. Yan, thank you, Lord, for watching sa ating OPM sa day 4 ng ating prayer and fasting, sa ating online prayer meeting here at Jesus Coffee Church. Ako nga pala ulit, si Brother JB, and good night sa inyong lahat, mga kapatid. See you again. God bless everyone. Bye!